Wala pang Senate slate si Vice President Sara Duterte para sa 2028 national election. Sa panayam ng media sa Davao City, sinabi ng pangalawang Pangulo na kahit na may ilan na nagpahayag ng interes na samahan siya sa 2028, ay wala pa siyang listahan ng mga senatorial candidates. Nilinaw din ni VP Sara na hindi niya papangalanan ng mga ito dahil sa kasalukuyang matindi at mainit na political climate na meron ng bansa at upang protektahan ng kanyang mga kaibigan mula sa harassment ng banta. Kasi paliwanag ni Atty. Sal, kapag na-associate sa kanya o yung naging friend niya o friend ba niya, talagang tina-target daw for harassment. Anya lahat ng interesado ay ituturing pa lamang na presumptive candidate dahil hindi pa nagsisimula ang filing ng candidacy. Briyan din ni VP Sara na wala rin siyang kasalukuyang running mate at sinabi niya na i-anunsyo lamang ito kapag handa na ang magiging vice presidential candidate. Matatandaan na inanunsyo ni VP Sara sa publiko ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 noong Pebrero, Attorney Sal. Napaka-init na talaga ng kampanya. Malayo pa yung campaign season, Attorney Sal, pero because nag-declare na nga si VP Sara para napaaga yung campaign season, Attorney Sal. Kasi nga, meron kasi mga nagpapayag na kandidato silang senador at parang pinapakita niya sa publiko na sila ay nasa lineup na ni Inday Sara na hindi pa nga pumipili yung kandidata sa Panguluhan. Kaya kung makikita mo, kanya-kanyang propaganda. Meron diyang mga nagmumukhang clowns, nagsasasayaw para makakuha ng atensyon. Ang iba naman, nag-aaway sa entablado, sa publiko. Puro lahat nagpapakita na nandito sila sa grupo ni Inday Sara, trying hard to impress the people, to show the people na kami dito kami. Kaya tatakbo ko ng senador, kaya dito ako hoping na mailagay sila. Pero itong si Inday Sara, napakatalino nito. Hindi mo mababasa kung anong iniisip nito. Siya, pinapabayaan niya lang yung mga yan. Pero gaya ng sinabi ko po sa inyo, okay lang yung mga pupunta kay Duterte'ng kampo na nagpapahayag na mahal nila si Duterte, supportahan nila si Inday. Di ba sabi ko, ang problema dyan sa mga yan, noong mga panahon na kailangan silang magsalita, hindi sila nagsasalita. Nung nakita nila na gumaganda ang pagkakataon na maaari siya maging presidente, nagsisiksikan lahat, nagsisiksikan. Trying very hard to show to us na sila'y mga naririyan para sa sa pagtagumpay ni Inday Sara. But, at the back of their minds, ang iniisip na yung pang sarili nilang kapakanan. Kaya natatawa na lang ako sa kanila. Pero sabi ko nga, okay lang na kahit na magbalang-balat kayo. Diyan lang kayo sa tabi. Huwag na kayong pupronta kasi nakakasira kayo. Nakakasira kayo sa matuwid na daan. Baka mapaniwala niyo ang tao na totoo kayo, samantalang hindi naman.